share na lang po yung link. Praise God. At tayo po ay dadako na sa ating service. Excited na po ang lahat? Amen. So, excited na po ang ating kapatid dyan sa FB Live. Amen. At hayaan nyo pong banggitin ko muna yung mga gagamitin ngayong gabi. November 18. Amen. 18, malapit ng anniversary. Okay. Praise God. November 18, Thursday, opening prayers, Ka Brian, praise and worship song, Southeast Stream Music, Word of God, Pastora Rexy. Holy Communion, wala po tayo. Tithes and offering, si Brad Froilan. Closing prayer po, si my brother Michael Butchal. Okay. Benediction, si Pastor Rod. Victory song, congregation. Amen. So dadako na po tayo sa ating panimulang panalangin. Pangunahan po ni Ka Brian. Praise. Hallelujah. Tayo po ay sama-sama manalangin. Yumuko at dami ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. We glorify your name, O God, tonight. At O Lord, ikaw po ang tinataas, dinadakila namin sa aming mga buhay ngayong gabi. Salamat sa gabing ito na muli kami ng iyong mga anak ay kinatagpo mo sa iyong banal na tahanan upang magpuri, magsumamba sa Espiritu at sa katotohanan, Ama. At do believe, O Lord, that despite ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, despite ng mga problema at mga pagsubok na aming naranasan, ay naririto kami sa iyong banal tahanan to seek refuge, to seek comfort, at alam namin dito lang po namin matatagpuan ng mga ito sa piling mo, Ama. And sa gabing ito, O Lord, tinataas namin ang aming banal na gawain, O Lord. Ang lugar na ito ay iyong balutan ng iyong banal na dugo, anumang tangka ng kaaway o anumang balakid na maranasan ay tinataas na lamang namin sa iyo, Ama, O Lord. At muli kami narito ay mga yung anak na lumuluhod, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, O Lord. Ikaw ang Diyos na may pagpapatawad, at patuloy kaming dumadalangin at humihingi ng kapatawaran at ng panalangin na muling hindi na namin magawa ang mga bagay na hindi kaya-aya sa iyong paningin, O Lord.
And dinadalangin namin ang kabuuan ng gawain ito mula sa simula, sa mga musikero, sa mensaherong kay Pastor Alexi, O Lord. Patuloy mong biyayain ang kanyang buhay, sampu ng kanyang sambahayan, patuloy magamit sa iyong ubasan, O Lord, at ang mga mabiyayang salita na aming maririnig at malalahad ngayong gabi ay matanim sa matabang puso na matabang parte ng aming mga puso, at ito ay maisabuhay at may bahagi namin sa iba, lalong higit sa mga taong hindi pa lubos ang pagkakakilala sa iyo at walang pang ganap na relasyon sa iyo, Lord. And God, we entrust to you tonight, O Lord, ang gawain mo, O Lord. At alam namin, O Lord, na anumang bagay na i-entrust namin sa iyo 100%, no doubt, O Lord, na ang katagumpayan, ang victory ang aming maranasan ngayong gabi, O Lord. At muli, Ama, tinataas po namin ang gawain ito na may pasasalamat at may pagsamba sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng Espiritong Banal. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Amen. Tayo po ay nagkita-kita muli. Amen. Ang bilis po ng panahon. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. Tunay po ang Diyos ay kay buti sa atin. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating Panginoon ay let's welcome His presence in the midst of us. Amen. From the rising of the sun to the going down of the same ay pinupuri po natin, pinapasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So sa gabing ito, mga kapatid, anyayahan natin ang Banal Espiritu sa ating mga puso. I believe that our Lord Jesus Christ is already here a while ago. Siya po ay naghihintay sa atin. Amen. At ready na po siya na makinig sa ating mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Puso ko'y laging mayroon para sa'yo.
Bless the Lord, O my soul. Amen. Hallelujah. Ang buhay po natin ay it was created to praise and worship God. And that is the main reason, mga kapatid, that is the purpose of our life, mga kapatid, kung bakit tayo po were created by God to praise and worship Him. Amen. So nawa sa gabing ito, mga kapatid, ay makita ng Panginoon na katanggap-tanggap po ang ating mga buhay. Amen. Despite sa ating mga pagkakamali, the Lord is so good na siya po is full of grace. He is a forgiving God. Amen. Ngunit hindi po natin dapat na ulit-ulitin ang mga kasalanan, mga kapatid. Hallelujah, to give glory unto God. Lord, we want to give you glory tonight. You deserve the glory of God. At tunay po sa iyong presensya, Lord God, may kasiyahan, may katuwaan. Amen. Kay saya-saya. Amen. Hallelujah.
ay nagagalak. Pinagagalak mo po ang aming mga puso. Amen. Hallelujah. So let's worship God. Amen. Siguro marami po tayong naranasan ng mga pagsubok the past days, mga loved ones po natin nagkasakit ng COVID. Amen. May mga close friends po tayo na namatay due to COVID. Hallelujah. At kung minsan na we are asking God why. Ngunit ang Panginoon, siya po ay sovereign God. Hindi po natin ma-question ang kanyang kalooban. Kaya ang gusto lang ng Panginoon sa atin ay despite all those pains, ay tayo po ay magpatuloy. Patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. At palagi siyang may gagawin sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa tundas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko.
Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang puso, O God. Ikaw po, Panginoon Diyos, ay pinupuri namin, sinasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Hindi po kami, Panginoon, tumitingin sa mga bagay-bagay, kundi kami po, Panginoon, nakafocus, Panginoon, sa hallelujah, sa katotohanan, Panginoon. And not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong presensya sa gabing ito. Thank you, Lord God, for restoring the strength sa aming mga buhay. Kung mayroon pong mga pagod, kung mayroon pong may mga sakit, Panginoon, you restore their health in Jesus' name. Kung may mga problema, Panginoon, emotional problems, hallelujah, Lord God, heal them right now in Jesus' name. Let them know, Lord God, that all the problems in this world, Lord God, kayang-kanya yung pong lutasin, Panginoon, O God. We are serving a big God, the biggest God, the Almighty God, the Sovereign God. Hallelujah, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon.
Our words are not enough to express, Lord God, our gratitude to you tonight. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailan. Minsan pa, minsan pa. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang Praise God. Amen. So we are blessed. Amen. Excited na po ba kayo para sa mensahe ng ating Panginoon? Amen. So ihanda po natin ating sarili. Meron po tayong video na kabahagi ng ating Pastora Rexy, mensahe ng Panginoon. Handa na po ang lahat. Handa ka na? Are you ready? Yes. Amen. Diyan po sa FB Live, ready po ang ating sarili, ang lahat, at tayo po ay makikinig at mabe-bless sa mensahe ng Panginoon. Amen? Praise God. At sa gabi pong ito, ako po ay sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay ang inyong nanay Rexy, kapatid sa pananampalataya ng Eagles Network. Amen. So sa gabi po ito, ang pag-aaralan po, tayo po ay nasa unang linggo ng pag-aaralan natin sa gabi ito, na kung saan ang ating pong title ay patungkol sa Understanding the Gospel Cause. At ang aklat po ito ay nasa Gospel Impact. Bilang paggalang po sa salita ng Panginoon, tayo po tumayong lahat. Ang ating pong scripture matatagpuan po natin sa 1 Peter 1:17 to 19. And if you call on the Father, who without partially judge according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with the corruptible things like silver or gold
from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of the Lamb, without blemish and without spot. Father God in heaven, in the name of Christ, hallelujah, thank you for this wonderful night that you gave to us, oh Father. Hallelujah, Lord, Father, in the name of Christ, hallelujah, we asking for the divine, hallelujah, divine protection for us, oh Lord God, and Lord, Father God, hallelujah, we asking for your wisdom, oh Lord God, to deliver your words with simplicity and clarity, oh Lord God, and Lord, offer our spiritual mind and understanding to share your words, O Lord God, hallelujah, with power and authority. Thank you, Father God, to you all the glory, honor in Jesus Christ's name. Amen and amen. Praise God. Tayo po nakakaupo na. Hallelujah. Bilang objectives po sa atin, hallelujah, ang sabi nga is to help us understand what it costs God to bring us back to Him and what should it cost us to bring others back to Him. Amen? And upang maunawaan natin, hallelujah, ano nga ba ang kahalagahan? Kung paano tayo dapat tayong bumalik sa ating Panginoon, hallelujah, at paano natin maakay ang iba na ito ay makapanumbalik sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, kahit anong bagay, hallelujah, na kapag ito ay napaka mahalaga sa atin. Amen. Kung minsan, hallelujah, ang isang bagay kapag ito ay mahalaga sa atin, tunay na binibigyan natin to ng importansya. Amen. Lahat ng bagay na alam natin na may value, binibigyan natin to ng importansya sa ating buhay. Amen. Hindi, lalo na kung ito ay ating pinaghirapan. Halimbawa na lang ay meron tayong biniling isang bagay na alam natin ay napakalaki ng halaga nitong bagay na to. Hindi ito basta-basta nating itinatapon na lang o basta-basta na lang ipinamimigay or kung minsan ay parang wala lang. Hindi natin pinahalagahan ang bagay na yan. Amen. So, bilang mga lingkod ng Panginoon, sabi nga, so for someone to possess a things of value that he did not labor, amen, kapag ang isang bagay na hindi mo pinaghirapan, kahit anong mahal nito, kapag ito ay hindi mo pinaghihirapan o pinaghirapan na makuha ang isang bagay nito, ito'y napakadaling mawala. At mawala man ito sa'yo, parang wala lang. Total, hindi ka naman naghirap. Total, hindi mo naman pera yun. Or total, para kipa at bigyan mo siya ng kahalagahan. Amen? But if you work hard for that thing, you would protect it with everything you got. Amen? Kapag talagang pinaghirapan mo ay sadyang sa ating pag-aaral.
So bilang mga nilikha ng Panginoon, ay hindi po tayo ginawa ng Lord para tayo ay makasama ni Lucifer o ng kanyang mga anghel doon po sa lake of fire o sa lurok ng impyerno. Amen? So, subalit na kung hindi po, sabi nga po, kung hindi po natin bibigyan ng halaga ang salita ng Panginoon, wala po siyang magagawa sa buhay natin. It would take a decision for man either to go to heaven or to suffer eternal in hell. Amen. Nasa sa atin po ang desisyon kung saan po tayo. Tayo po ba ay gusto po ba natin ang kalayaan sa piling ng ating Panginoon o gusto nating manatili na lamang sa eternal in hell, eternally in hell. Once a person ignore God's love intentionally, then he would suffer the consequences of hell. Ang sakit po, di ba? Kung ang Lord, hallelujah, kung ang Lord po ay nasasaktan siya sa ganung bagay, hallelujah. Kung ibig ko po sabihin, kung tayo kapag kung makikita natin ang ating mga loved ones, ang ating mga kaibigan, na alam natin ang salita ng Lord at hindi naman natin ito ipinahayag sa kanila, makikita natin na sila ay nasa taliwas na ginagawa at ito ay labag sa kalooban ng Panginoon. Nararamdaman natin yung pain, yung sakit, kung paano nagkakaroon tayo ng habag sa kanila. What more po kaya ang ating Panginoon? Napakasakit po sa Lord na makita niya ang kanyang mga nilikha na ito ay mapupunta lamang sa wala. Kung kaya't naman hallelujah, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, pagsumikapan po natin na ang salita niya ay naipalaganap po natin sa buong sandaigdigan. Amen. So sabi nga, then he would suffer the consequences kung ayaw po talagang nilang tanggapin. Kung intentionally ay ayaw nilang tanggapin ang salita ng Panginoon. Amen. Once a person acknowledge God's offer of salvation, but she or he not willing to fully obey, kung di po natin susundin ang salita ng Panginoon, ganun din po. Amen. There is a great danger of making it to heaven. Wala rin pong halaga na tayo ay mapunta sa kalangitan kung hindi naman po natin fully obey ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen. We know the salvation, pero kung hindi naman natin sinusunod ang salita ng Panginoon, hindi tayo sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos, wala rin pong dahilan, wala rin pong kwenta ang bagay na yun, at wala rin pong hindi po natin masasabi na tayo ay mapupunta sa piling ng ating Panginoon. Once a person did not hear the gospel, he shall be judged according to his work, and there is a very little chance of making it to heaven. Kung hindi po maririnig ang salita ng Panginoon, sabi nga, ay huhusgahan siya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Napakasakit pong pakinggan
yung ganung bagay. Tayo na mga nakakilala sa Lord ay napakasakit pong pakinggan ng mga ganung bagay. It would take a decision, sabi nga, it would take a decision to man kung saan mo gustong pumunta, kung saan mo gustong mapunta pagdating ng panahon na tayo po ay wala na sa daigdig na to, na tayo ay kuhanin na ng Lord, mawiin niya na ang buhay na pahiram para sa atin. Amen. It is only by availing the blood of Jesus Christ for our redemption from sin. Amen. It is by availing the blood of Jesus Christ that could make us qualified for heaven. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan lamang ng dugo ng Lord, kung ating pong tatanggapin ang salita ng Lord, masasabi po natin, kung ating i-avail ang blood ng Panginoon at susundin ang kanyang kalooban, masasabi natin tayo po ay qualified na mapunta sa heaven. Therefore, we should share to share the gospel to others. Buti po ng ating Lord, at tayo po ay patuloy na binibigyan niya ng pagkakataon sa lahat ng bagay. Ang gusto lamang niya sa atin ay i-share ang kanyang gospel sa iba. Amen. The cost or price of our redemption is the terrible suffering and atoning death of God's only Son. Amen. Purihin ng Lord. Pero impunin niyo yung ginawa sa atin ng Lord. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang suffering, na kung saan ay pinagkaloob ng Ama ang kanyang anak na si Jesus Christ para sa atin. Salvation in the mankind took 4,000 years since Adam's falls and multitude of people going to hell without the benefit of the cross that we are now enjoying. Amen. Noong pong panahon na yon, kung saan ay nag-suffer sila ang pagbagsak ni Adams at ang mga tao ng kapanahunan na yun, na kung saan ay hindi nila naranasan ang dinanas nating kalayaan, na sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, ini-enjoy natin ang kalayaan sa kasalanang ating nagawa, na kung saan pinagbayaran ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan na hindi nila naranasan. At tayo ngayon ang dumaranas, ang tumatamasa ng benepisyo na yan. Amen. Sabi nga, righteous people of God persecuted and martyrs as they struggle hard to work hand in hand with God in bringing us this great salvation. Amen. Kung mababasa niyo po sa Biblia ang mga dinanas sa mga lingkod ng Panginoon, ng mga disciples ng Panginoon, ang mga martyrs sa Biblia, para lamang marating natin itong tinatawag na great salvation na ito, na tayo po ang tumamasa ng mga bagay na ito. Kung kaya't naman, marapat po lang na bigyan natin kahalagahan ang mga bagay na ito. And now it is here within our reach. It cost God everything He got to bring us this wonderful salvation. Should it not be cost us nothing? Parang, kumbaga po ay ang mga bagay na to na tinatamasa natin, na hindi tayo ang naghirap, subalit tayo ang nakatamasa ng itong kaligtasan na tunay ang ipinangtubos dito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon, na which is wala naman tayong ginawa. Wala po tayong ginawa. Subalit tayo ay pinagpalang dumanas ng kaligtasan ito. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. What the gospel should cost us. Ano nga ba? What the gospel should cost us. Sabi nga, our redemption price is so great that we cannot pay it back. Look at, amen. Hindi po natin kayang bayaran ang kaligtasang itinamasa natin. Amen. That's why it is a gift
and it is free. Amen. And because we cannot pay back and we will never be able to match its cost, we can be by reciprocate. Kaya po natin gantihan ang kabutihan ng Lord, ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya po natin gantihan ang mga bagay na yan. Tayo na nakatamasa ng kaligtasan na yan, na hindi natin pinaghirapan. Wala tayong ibinayad na kahit ano, na kung saan hindi natin kayang bayaran sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po nating ibalik ito sa Lord. Kaya po nating gantihan ang kabutihan ng Panginoon sa ating Panginoon. Kaya po natin suklian ang kabutihan ng Panginoon sa atin, sa ginawa niya sa atin, sa papaano pong paraan. Ang gusto lamang po ng Panginoon ay ihayag ang kanyang salita ng kaligtasan. Ang gusto lamang po ng Panginoon para sa atin ay i-share natin ang gospel niya. Sabi nga, God giving up of His Son, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin, means delivering Him up on the cross of sacrifice. Alam niyo po, kapag naririnig ko itong word na ito, talaga pong hallelujah, yung pain, hallelujah, urihin ng Lord sa buhay po natin lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang ibig lamang po ng Panginoon para sa atin is, sabi nga hallelujah, ay tayo po ay maging kaisa ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita. Amen. Sabi niya, for the sin of humanities, kung saan hallelujah ay naganap ang mga bagay na yon, that we may be reconciled back to Him and escape the terrible condemnation in hell. Amen. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para sa katubusan ng ating kasalanan. Sabi nga, if we truly grateful, kung tunay na pinasasalamatan natin ang ating Panginoon sa kaligtasang tinatamasan natin, sa mga oras na to, tinamasan natin, na sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon, tayo ay naligtas sa kuko ng impyerno, sa lake of fire. Kung tunay na pinasasalamatan natin ito, sabi nga, if we are really grateful for such an incomparable gift of salvation and eternal life, then we ought to reciprocate this gift of love and life to God. Amen. Hallelujah. Marapat lamang na ibalik natin o suklian natin kung tunay na pinasasalamatan natin ang kaligtasan na to. Suklian natin ang kabutihan ng Lord sa papaanong paraan. Sabi ko nga kanina, by helping others like us, not just because He commanded us to conquer the world for Him, but because we owe Him everything and because we love Him. Amen. Dahil mahal natin, sinasabi natin na mahal natin ang Lord. Gantihan natin ang kabutihan ng Lord. Sinasabi natin na nagpapasalamat tayo sa Lord sa kanyang ginawa sa krusang Kalbaryo. Sa papaanong paraan, invite others. Yun lamang po ang gusto ng Panginoon. Spread the gospel. Spread the good news. Na sila din man po ay maranasan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay nila, na tinamasa natin kung gaanong kabuti ang Lord para sa atin. For this reason, the gospel would cost us a great price, not in paying God back, but in spreading it to others. Amen. That's the only thing we can do and commanded to do. Help others get what we got. Yes, salvation is free, but it is not free to share it to others. I-share po natin sa iba ang kaligtasan ito. It would cost us a lot and reward us so much. Napakabuti mo ang di ba? Tinanggap natin ng libre
ang kaligtasan. Subalit kapag ito ay na-share natin sa iba, ito po ay may halaga. At kung saan may reward tayong matatanggap sa ating Panginoon. Ganun po kabuti ang Lord para sa atin. Tinanggap natin ng libre. Pag ito ay na-share natin, tayo ay may tatanggaping kabayaran para sa ating Panginoon. Ito po ay ang reward na tinatawag doon sa piling ng ating Panginoon. Amen. What the gospel should cause us. Number one, the cause of winning. Winning is helping people find their ways back to God. Amen. As sabi ko nga kanina, hindi natin kayang bayaran ng kaligtasang tinanggap natin. Ang kailangan lamang ng Lord ay ang suklian natin ito sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang gospel. In winning, we need a strategy. Amen. We need to pray hard to God para ihanda ang puso at sabi nga ay to prepare their hearts and pull down every stronghold sa buhay nila para po pag-share natin ng gospel ng Lord, ito po ay maging katanggap-tanggap sa atin. We need a quality time in prayer and at magkaroon po tayo ng connection sa kanila at sikapin po natin ma-invite sila at madala po natin sila sa ating local churches. It should cost you your time, resources, and effort. Kasama po talaga dyan ang oras, ang resources mo, ang effort mo kapag tayo po ay nag-share ng gospel para po natin ma-win back ang mga ating mga loved ones, ang ating mga kaibigan sa paanan ng ating Panginoon. Number two, the cause of consideration. Siyempre po kapag na-win back po natin ang ating mga kapatid sa mga kapatid na yan na nadala po natin sila sa iglesia ng Panginoon, kailangan po natin silang i-consolidate. Hindi po pwede na kapag nadala na natin sila sa church ay hahayaan na lang natin sila. No, amen. Once a person is won to Christ, we go the next level, which is the consolidating level. Consolidating is helping people that you have won to change and start their new life in Christ. Hindi po natin sila pwedeng pabayaan. Kailangan po natin silang alagaan. Kailangan po natin hanggang sa lumalim po ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kung paanong tayo din po ay nakaranas ng pag-aalaga nung tayo po ay wala pa sa kalingan ng Panginoon. Nung tayo po ay mawin, hindi po tayo pinabayaan ng ating mga pastors, inalagaan, inaruga, pinakain ng salita ng Lord. At yun po ay kailangan lang natin pong gawin. You have to encourage them to go to life-changing. Amen. Encourage po natin sila sa kung paano po ang mabago ang buhay at i-share po natin sa kanila ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. You have to oversee them in the process of pulling them out of darkness and transferring them to the glorious light of God. Amen. Subaybayan po natin sila, observe po natin sila. Ano po ba ang nagaganap sa ating mga disciples, ang ating mga nawin? Sila ba'y nagpapatuloy sa Lord? Hallelujah. At ang pangatlo po, sabi nga, the cause of discipleship. Once a person is consolidated and overcame sin in their lives, we need to go to the next level, which is the discipleship. Amen. Discipleship is helping people that you have consolidated to understand their significance. Ano nga ba ang kahalagan? Ano nga ba ang purpose natin kung bakit tayo narito? We should not stop at winning and consolidating him or them. Kailangan po, hindi po tayo dapat mapagod na maalagaan sila, unawain sila, subaybayan sila. We should pursue in sending them to training and equipping. Tayo po kailangan po natin silang ipadala sa pag-aaral. Isa pong napakalaking pribilehiyo na tayo po sa Lorem Heights ay may ganitong klase ng pag-aaral, ang PEPSOL process. I encourage you mga kapatid, I encourage you, idalin po natin ang ating mga hinayuan o ang ating mga nawin na souls na ito. Encourage natin sila na sila din po ay mag-aral ng PEPSOL. Amen. Kung wala po silang finances, why not support them? God will provide. Hallelujah. At tulungan po natin sila. Gamitin po natin ang lahat ng resources meron tayo para pumadala natin sila sa paanan
ng ating Panginoon at para po manatili silang matatag sa kalinga ng Panginoon. Amen. And the same time, of course, you gain more light, significance, and be qualified for heavenly rewards. Amen? Napakabuti mo ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo, ang ating pong paghihirap ang hindi mababaliwala. Sabi nga, our labor in the Lord is not in vain. Amen. Pay the price. Make disciples. It is God who qualifies those who are unqualified and the disqualified. Amen. Amen. At ang panghuli po, the co-sending of or commissioning. Hallelujah. Sending is helping people. You have disciples to engage in the vision, to engage in the vision of Jesus Christ. Ano ba yung vision ng ating Panginoon? Hallelujah. Ano ba yung great commission ng Lord? Hallelujah. Sabi nga, preach the gospel to every nation. Hallelujah. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Hallelujah. Yun po ang great commission ng ating Panginoon. The success of your disciples determines your process as a disciple. Amen. Ang success po ng inyong mga disipulo o ang success na nagaganap sa inyong mga inaalagaan ay sabi nga, it is the success. Kayo din po ang magtatamasa niyan at the end. Amen. The victory of the people you lead is your own victory. To God be the glory. Once you are able to replicate yourself in the lives of people you help, you win. Amen. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Tunay na napakasarap po na kapag nakita mo ang iyong mga hinayuan, sila ay nabago, na-transform ang kanilang mga buhay. Hindi po nakakagalak para sa atin ng ganong bagay. Napakapalad po natin. Hindi na po tayo naghihirap sa ganung bagay na pag-share ng Word of God. Ang importante po, sabi nga ng ating Panginoon, just share the Word of God and God will move on it. At ang ating PEPSOL, andyan po ang ating mga kapatid para po magturo ng mga salita ng Panginoon. Amen? So bilang mga lingkod ng Panginoon, hallelujah, go and preach the gospel to every nation. Huwag po tayong mapagod sa pag-share ng gospel ng Lord, sapagkat ang reward po niyan ay tunay na ma-aim natin. Pero of course, meron tayong reward, pero huwag po tayong masyadong mag-focus sa ganung bagay. Ang importante po, ma-share natin ang Word of God. Ang importante po, maranasan ng tao ang nararanasan natin sa mga oras na ito. Yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Hindi po mahalaga kung ano yung matatamasa natin. Yun po ay to be follow. Ang importante po, tayo po ay nakagamit ng Lord sa kaligtasan niya. Amen? Hallelujah. Purihin pong Lord, at dito po tayo magtatapos bilang conclusion. Sabi nga, what the gospel should cost us. Number 1, the cost of winning. Number 2, the cost of consolidating. Number 3, the cost of discipleship. And number 4, the cost of sending or commissioning. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Father God in heaven, in the mighty name of Christ, thank you for your words, O Lord God, na pinagsaluhan namin sa gabing ito, Lord God. Lord Father God, sinaselyuhan ko po ng banal na dugo ang bawat salita na nambatawi sa aking mga labi, at marami pong salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na tunay, O Lord God, na hinipo mo ang kanilang mga puso, Panginoon, para sa layunin ito. Lord Father God, truly you are the great God. Our great salvation is belong to you alone, Father God. Our great glory is belong to you, O Lord God. Lord Father God, in the name of Christ, thank you for this wonderful night, O Lord God. Thank you for our life, O Lord God. Thank you for the salvation that we received from you, O Lord God. To you all the glory, honor, adoration in the mighty name of Christ and the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Magandang gabi po sa lahat and good night. God bless you all. Amen and amen.
Amen. Magandang gabi po. Dadako na naman po tayo sa isang napakahalagang parte ng ating gawain. Ito po ay pagbibigay. Sinasabi po doon sa kanyang salita. Nakatagpuan po sa Luke 6 verse 38. Sabi po doon, give and it will given to you, a good measure pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, for the measure you use, it will be measured to you. Madalas po na natin nadidinig, pero isa po ako sa bumabagsak dito. Praise God, ngayon po medyo kung baga sa ano po medyo dire-diretso na. Yung feeling po na parang wala ka ng pera, sahod, ka ng sahod, 2,000, 3,000. Tapos parang, yung dati parang kulang, 4,000, 5,000, laki na nito bakit parang kulang pa din? Pero ngayon, kahit maliit lang, hindi kulang sobra. Totoo po yan, kasi po nung medyo, ano ba ang tawag doon, stagnant, parang hindi po, bibigay ka minsan, teka muna, kulang. Talagang kukulangin ka kapag nagdududa ka. Kasi ito pong pagbibigay sa personal ko pong karanasan. Halimbawa po, meron ako 2,000. Sinahod ko 2,000 real. Magkano po ang 10% to? 200. Teka muna, pambili ko na ito naman. Saka na muna. Si Mrs. muna. Meron naman. Niya. Hindi po ganun yun. Individual po tayong magbibigay ng karangalan. Utos niya po ito, 10%. 10% lang naman po, hindi po 100%. Pag 100% po, doon po kayo magreklamo. Sabi nga po doon, sabi po ng isa sa mga nagsabi na thank you for your special gift. Gagamitin ko na po ang SE3. SE3 saws a minimum of 10% into other life-giving ministries committed to the sharing of good news of Jesus. May the Lord bless as you sow your financial seed. Together we're doing great things for the kingdom, winning souls, ministering to the needs of God's people, and reaching to the lost on our city, nation, in our world. Let's do more. Let's do more. Sabi niya, parang wag niyo pong iisipin na yung binibigay natin kung kanino lang napupunta. Wala po tayo dito, wala po itong church na to, wala po yung ilaw na to. Nung may internet pa rito, wala rin po tayo magagamit ng libre. Wala pong pagkain. Wala pong maghahati sa atin ng libre dito. Wala po tayong fellowship na wala kang babayaran kahit na pamasahe. Wala po lahat yan. Kung hindi po sa 10%, andito po tayo lahat. Lahat po tayo nagbibigay. Meron po tayong kabahagi doon sa pagbibigay niyo. Kaya po lumalago po tayo. Ang importante po, pinaka-importante po, yung nadadagdagan po tayo, yung naandyan lang sa napulot ni Brother Jerry, napulot ni Brother Mike, napulot ni Pastor Todd, Pastor William, alam niyo po yon, yung sa pamamagitan po ng ating mga pinibigay, yung ating tithes, i-challenge niyo po ang Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa pamamagitan po ng tayo po tumayo at taas po natin kamay. Awit pala po na siya. Sorry. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasama at pagpupuri. Halina't magbigay, halina't magbigay sa
sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasama pagsamba, pagpupuri kasabay, kasabay Totoo na po ito. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Diyos sa mamang kapangyarihan, kami po ay muli natin sa iyong harapan. Puri at papasalamat sa mga, hindi lang po sa mga biyayang itong amin natatanggap. Kami rin po ay nagpapasalamat dito sa biyayang aming binibigay sa iyo dahil ito po ay utos mo sa amin. Kailangan po namin sumunod. Hindi dahil gusto namin magpala, pero ito po ang nararapat. Maraming salamat dahil sa patuloy mong pag-iingat sa pamamagitan po ng mga salaping ito. Pinayayabong mo, pinararami mo kami. Ang mga naniniwala na ikaw lamang ang tanging tagapagligtas ay lumalapit ako sa nagagamit po itong mga pera na ito upang kami po ay lumago, dumami sa paniniwala na ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. Wala na pong iba. Maraming salamat sa mga taong yung ginagamit upang ito ay maibahagi, magastos ng tama, magkaroon po ng yung mga bagay na marami po kaming dapat gawin na sa pananalaping ito upang magkaroon po kami ng tunay na pananampalataya sa iyo. Kasi kung wala po ito, Ama, pwede rin naman po kami magkaroon ng pananampalataya na wala ito. Subalit, ito po ay lubos na kailangan namin. Hindi po namin ikinakailangan na maraming nagagawa ito upang magkaroon po ng mahanap po yung ibang naliligaw na kaluluwa. Maraming salamat Ama sa ginagamit mong tao na maging mag-ayos, budget itong pera na to. Pagpalain mo rin po ang taong yon, maging ang aming mga pinagkukunan, pinanggagalingan ng mga biyayang ito, yung aming kumpanya. Maraming salamat Ama. Muli, kami po ay nagpupuri at papasalamat sa banal mong pangalan. Amen. Gabi po sa inyo mga kapatid. Ipapahagi ko lang po yung nangyari sa anak ko nung Miyerkules. Pinatilyo na po siya. Panganay ko po. Nung Miyerkules po, nung tumawag po sa humihi daw po siya may dugo. Siyempre po bilang isang magulang, ayon sa pamilya, siyempre aligaga po ako. Maaari pa-check ko na sa doktor kasi sabi ko wala naman ibang yung nasa taas. Kaya yun po, nagdasal po ako sa Panginoon. Anak ko, wala naman masamang sa anak ko. Ayun, hanggang sa naipa-check up nga po kahapon. Tapos na-schedule siya po na i-ultrasound po ngayon kasi hindi po natigil yung pag-ihi niya po ng dugo. Lagi po may dugo yung ihi niya yung dugo. Nung lumabas yung kaya nga hindi po pumasok yung araw na to kasi inaantabayanan ko rin po yung anak. Dasal po ako ng dasal na sana po wala namang maging masamang mangyayari po sa anak ko. Kaya nga po, paglabas ng resulta ng wala naman pong puro negative siya. Kaya sabi ko napakabait po talaga ng nasa taas.
Kaya yun lang po may share ko po. Kaya salamat po sa Papa Jesus. Hindi niyo po ako pinabayaan. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Actually po, today is dapat po audit audit namin sa ISO. Kahapon po dapat magko-complete kami ng requirements. Kaso si Brother Tom nagkasakit. Merong pong flu. So, mahirap naman, hindi naman pwedeng pilitin, pumasok. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na bahala. Kasi talagang non-compliance Dahil marami po yung kukumpletuhin niya sa part niya. Yun sa akin po, sakto naman, tapos ko kaninang umaga. So, purihin po ang Diyos, pinaglakit-lakit niya yung mga sitwasyon. Kahapon po ng hapon, umalis yung production manager, at the same time yung ISO manager, yung QA manager, at isang electrician. Pumunta po doon sa aming, meron po yata urgent meeting sa customer. So, nagpunta po sila doon. So, yeah, ibig sabihin, kanina po, ibig sabihin, hindi po natuloy, dahil po wala yung mga managers. So, kinancel po yung ISO auditing, So, salamat po sa Panginoon, kasi nga, siguradong non-compliance kami kung natuloy kanina. Salamat po sa Diyos at although nasa 95% na. So, even next year, next week na gawin, mako-complete po namin yan. Salamat po sa Panginoon. So, praise the Lord. May meeting din po kami kanina. Nakanganga po ako doon dahil regarding po yun sa warehouses, Yung coordination lang nung sa house, sa mga warehouses. Yung sistema nila na kailangan may coordination yung mga tao doon. Kasi nagtuturuan sila sa, kung hindi ko trabaho yan, trabaho nyo yan. Okay. So, ganun talaga. Pero ang highlight ng sasabihin ko, may ticket na po ako. So, napaaga po yung uwi ko kasi ang target ko talaga November 30 para makapag-Christmas. So, na-fall po sa 26. So, dahil po sa 26, ayaw na nila pumayag na hindi ako makapag-Christmas, na ibalik doon sa 16, sa 16. December 16. So, sabi sa akin ng plant manager, you can spend Christmas with your family at makapag-New Year ka doon. Okay? Hindi na nabanggit, di siguro siya naniniwala ng Valentine's. Kasi abot ako pati Valentine's. So, salamat po sa Panginoon dahil nakuha ko na meron na po ako, nakabook na po ako at pinakita sa akin yung mga requirements kasi dadaan ako ng Thailand. So, doon nakita ko na kailangan mo na mayroon kang insurance na $50,000. Sabi ko, saan ba ako kukuha nito? $50,000. Hindi ako so, nung umaga, isip, pero sabi ko, alam ko na may gagawin naman ng Panginoon. So nagtanong naman ako. Tinanong ko po, kasama po pala yun sa binayad ng company na 385 yata. Reals. $100. So purihin po ang Panginoon at I believe na kung kaloob ng Panginoon na makauwi ako sa 16, wala, kahit sino siguro hindi naman makaharang, walang makaharang. Kasi yun ang kaloob ng Diyos. So salamat sa Panginoon. Talaga ito ay prutas ng panalangin. So marami po tayo na nalangin. How many times ko po ito na ni-request sa panalangin.
At nagpapakita lang na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is a miracle working God. Amen? To God be the glory. Praise God. Praise God. Amen. So, okay po. Hindi nyo po nakikita siguro. So, babasahin ko na lang po. Okay, makinig po para hindi po tayo maliban. Ito po ay pagpapala. Ulitin po natin, pagpapala po ito. Amen. November, ba tayo? 25? November 25 po, ang opening prayer si Brother Alan. Praise and worship song, Southeast Stream Music. Word of God, Pastor William. Tithes and offering, Brother Sunny. Closing prayer, Sister Fe. Benediction, Pastor Rod. Victory Song Congregation at sa November 20 po, ang dadalo sa Prayer Warrior at 8:30 ng gabi. Wow! Pepsi. All. Sana all. Praise God. At dadako na po tayo sa ating closing prayer. Ang una po ni Brother Alan. Let's all stand. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Isang nga pong palakpak para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mapagpalang gabi na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you for the victory, O Lord God. Truly, you are a victor, O God. Ikaw ang sumama sa amin, O Banal na Espiritu. Ikaw po ang nagturo sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na nagpaalala na we should spread the news, O God. The news of, the good news of salvation, O Lord, sa mga taong wala pang tunay na relasyon, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, O God, na napapurihan ka namin, dinakila ka namin, sinamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. At sa aming mga kapatid na narito, O God, patuloy mo pagpalain ang aming mga buhay, O Diyos. Lagak mo sa aming mga puso, O God, na kami ay patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon. Sumamba, magpuri sa iyo, O Diyos, sa araw ng Huwebes, O God, and the rest of our life, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na pagpalain mo ang aming pastora, Rexy, O God, na ginamit mo, O Diyos, na maging daluyan na iyong mga salita, O Lord. Patuloy na gamitin mo siya mightily, O Lord, sa iyong ubasan, Panginoon. At sa kanyang maging sa kanyang pamilya, O Lord God. Bless them, O God. Salamat, Panginoon, maging sa music ministry na yung ginamit upang maitaas ang buong congregation, O Lord, sa pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Bless them, O God. Bless us, O God, our lips, our instruments, our hands, O God, our talents, Lord. At sa mga kapatid na narito na patuloy, O Diyos, na hinahanap ka, Panginoon, ang iyong presensya, O Lord. Patuloy mo idako ang kanilang mga buhay sa lugar na ito na tunay nga na sama-sama kaming Panginoon magpupuri at sasamba sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming pag-uwi ay patuloy mo kaming ingatan, O God. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, makalangit na panaginip sa aming pagtulog at sa araw ng bukas ay dala-dala namin ang pag-asa na nagmumula sa iyo, Diyos. Pinapupurihan ka namin, pinanakila ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay upang tanggapin ang bendisyon nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tapos na po yung ating gawain sa gabing ito. Mayo po tayo na nahahanda po na sumunod sa kanyang mga salita sa pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo.
at yung pong ating mga sarili maging hanging buhay nga sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ganyan din naman, paliwanagin po natin ang ating mga ilawan sa maraming tao na nakapaligid sa atin. Sumayin niyo po ang walang hanggang pagpapala, ang buong pag-ibig, at buong kapayapaan ay sumayin niyong lagi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay pinagpala sa gabing ito mga kapatid. Amen. At kantahin po natin yung victory para sa Panginoon. Amen. Thank you Lord. Hallelujah. May galak, may saya. Tulog na ang ating Sister Rain, ha?